Gilas Pilipinas na secure pa rin ang second spot sa Group B, kahit natalo sila sa Chinese Taipei at New Zealand sa Asia Cup qualifiers. Sila ngayon ay may 4-2 win-loss record. Sunod na paghahandaan ng ating Gilas ay ang FIBA Asia Cup 2025 competition ngayong August, na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Kahit qualified na ang Gilas, yung 4 na magkasunod na talo nila ay very alarming. Marami ang nagsasabi na kailangan ng magdagdag ni coach team ng mga players sa pool, dahil karamihan sa mga players natin bukod sa bugbog na ang mga katawan, laspag na rin ang mga tuhod, dahil may mga laro sa B-League, Korea at sa PBA. Ang iba na may galing pa sa injury. Sa mga talo ng Gilas, siguradong magiging wake-up call ito sa kanila at asahan na may gagawing pagbabago si CTC. Para sa akin lang, maraming potential players na swak rin sa team, gaya ni Jordan Heading, na subok na sa international at nakapaglaro na rin dati sa Gilas, si Robert Bolek at si Arvin Tolentino na parihong top contender sa BPC. Pag nagkataon, laki ng maitutulong nila sa team kung sakaling makapasok sila sa lineup ng ating pambansang kupunan. May Justin Arana pa at Justin Baltazar, at meron pa tayong RJ Abarrientos. Ganun pa man na kay coach team pa rin ang desisyon. Samantala, kilala ang Japan B-League, KBL, at Taiwan League na malaki magbigay ng sahod. Isa ito sa mga dahilan kung bakit karamihan sa ating mga manlalaro ay dinadayo ang mga ligang ito. Pero ngayon mukhang nag-level up ang MPBL sa alokan ng mga players, lalo na sa mga ex-PBA. Kagaya na lamang ni Dave Ildefonso na pumirma sa Abra waivers ng 400,000 a month kumpara sa Northport na 150 kada buwan. Si Encho Serrano sa Abra waivers, katulad ni Dave may 400,000 din, nung nasa Phoenix siya, 90,000 ang kanyang rookie deal, at 180 ang renewal. Si Vic Manuel na hindi na nag-renew sa Terraferma, na piniling maglaro muna sa Zamboanga Valientes, nakatatapos lang ng Invitational Basketball Tournament, sa Zamboanga Sibugay, kung saan nag-champion sila. Dati nang sinabi ni Vic, na pagkatapos ng tournament ay pipirma na siya sa Pangasinan Heatwave, sa halagang 600k, kada buwan, kumpara sa Terraferma na 350k. Si Greg Slaughter naman, 1.2 million ang buwan ng sahod niya sa Manila Stars, dati sa Ginebra ay 1 million, at sa Northport 420k renewal. At si Stan na may offer na 1.2 million buwan-buwan sa Abra waivers, ang offer ng Terraferma dati sa kanya ay 420k lang. Kung titingnan ang presyohan, sobrang laki ng agwat. Kaya naiengganyo ang mga players na maglaro sa MPBL dahil malaki rin ang sahuran. Kaya dun sa mga players na may magandang offer, abay wag nang palampasin dahil sayang din.